Praise God. Buksan na natin ang ating Biblia sa aklat ng Deuteronomio. Amen. Kapitulo 6. Papasahin natin ang versikulo 4 hanggang 5. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Praise the Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Amen. Tingin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Ngayon pong umagang ito, nais kong mag-share, mangaral sa inyo mga kapatid ng isang aralin. Pamamagatan po natin ito, The Almighty God. Lahat ng naniniwala na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat, ay pinalatak sa Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Please be seated. God bless you. The Almighty God, ang ating iisang Diyos, mga kapatid, ay nagpakilala sa napakaraming mga pangalan sa Biblia. At ito'y alam natin, marahil ang iba'y nabasa na rin natin, mga kapatid. We call Him Yahweh, Jehovah, our Father, Eloah, Adonai, the wonderful God, Counselor, the everlasting God. At marami pang mga pangalan ang Diyos na atin pong mababasa sa Biblia, mga kapatid. Bago niya ipinakilala kay Moses na siya ang I am that I am, Iheye, Aser, Iheye. Or bago niya sabihin kay Moses na ako si Jehovah o si Yahweh, unang-unang ipinakilala ng Diyos ang kanyang pangalan kay Abraham na ama ng lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Ang wika ng Diyos kay Abraham ay ito, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinakilala niya muna kay Abraham ang kanyang sarili, mga kapatid. Sinabi niya, ako si El Shaddai. Sa Genesis 17 verse 1, ito yung ating mababasa, mga kapatid. At nang si Abraham ay may 79 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham. At sa kanya'y nagsabi, Amen. Ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Praise God. Ipinakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili kay Abraham. At ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos nito, mga kapatid, pagdakay gumawa ang Diyos ng tipanan kay Abraham. At ano ang tipan ng Diyos, mga kapatid, kay Abraham? Kung babasahin natin yan ng tuloy-tuloy, sinabi ng Diyos, ito ang magiging tipan ko sa iyo, Abraham. Ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa. Hindi na Abraham ang magiging pangalan mo, nang ibig sabihin ay exalted father, kundi ikaw na ngayon si Abraham, meaning the father of many nations. Manggagaling sa iyo, Abraham, ang mga hari sa lupa. Ang asawa mo naman na si Sarai ay hindi na Sarai ang itatawag mo, kundi tawagin mo na siyang Sarah. Nang ibig sabihin ay prinsesa, at siya ang magiging ina ng mga bansa. At si Abraham ay sumampalataya nga sa Diyos at lumakad sa kanyang kalooban. This is the covenant of God to Abraham. And Abraham, sabi ng Bible, believed in God.
Pinaniwalaan niya ng lubusan ang Panginoon. Tandaan natin, yung Diyos na kinilala ni Abraham ay hindi po dalawang Diyos, mga kapatid. Yung Diyos na nagpakilala kay Abraham ay hindi tatlong Diyos, kundi isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ang sabi ng iisang Diyos, ako ang makapangyarihang Diyos sa lahat. At ang bilib na ito ni Abraham ay kanyang ipinasa, itinuro, mga kapatid, sa kaniyang mga anak, sa kaniyang mga apo, na walang ibang Diyos na dapat paglilingkuran liban sa iisang Diyos. At hanggang dumami ang lahi ni Abraham, ang kaniyang mga anak, at sila'y tinawag na Israel. Alam din natin ang kasaysayan ng Biblia. Sa loob ng 400 taon, ang anak, ang lahi ni Abraham, ay naging alipin sa Ehipsyo, mga kapatid. But you know what? Kay Abraham pa lang, nirebuild na ito ng Diyos. Wala pa ang Israel, wala pa ang kaniyang mga anak. Sinabi na ng Diyos kay Abraham, yung mga magiging anak mo, yung binhi mo, yung lahi mo, magiging alipin sila. At sinabi ng Lord, kung ilang taon, mga kapatid, very specific. Sinabi ng Lord, 400 years. Ang lahi mo ay magiging alipin sa ibang bayan. Sa Genesis 15 verse 3, ito yung ating mababasa. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at mga lilingkod sa mga iyon at pahihirapang 400 taon. See, maliwanag yun. Wala pang Isaac, wala pang Jacob, wala pa ang bayan ng Israel. Si Abraham pa lang at si Sarah. Pero sinasabi na ng Diyos, yung magiging binhi mo, magiging alipin sa loob ng 400 taon. Bagamat naipasa sa bayan ng Israel ang katuruan na walang ibang Diyos na dapat sambahin liban sa isa. Ang problema nila ito, doon sa Ehipsyo, wala silang kalayaan doon na sumamba sa Panginoon. Tali ang kanilang mga kamay, gabos ang kanilang mga kamay, silyado ang kanilang mga bibig, na sumambat tumawag sa iisang Diyos na buhay. Bakit, mga kapatid? Dahil sa Ehipsyo, ang tingin ng mga Egyptian sa pagsamba ng Israel ay kasuklam-suklam. That is why hindi nila magawang sambahin ang Diyos sa lugar na yon, sapagkat kinasusuklaman ito ng mga Ehipsyo. Sa Exodus 8:26, ito yung ating mababasa, mga kapatid. Tingnan niyo. At sinabi ni Moses, hindi marapat na aming gawin ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Darito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa harapan ng kanilang mga mata, at di ba nila kami babatuhin? See, ito yung sinasabi ni Moses kay Paraon, na palayain mo kami. At ang sabi ni Paraon, bakit palalayain ko pa kayo? Dito na lang kayo sa Ehipsyo sumamba. Dito na lang purihin ang inyong Diyos. Sumagot si Moses, hindi po maaari. Kasi yung pagsamba namin ay kasuklam-suklam sa Ehipsyo. Baka habang kami sumasamba, babatuhin nila kami. Kaya nga, sinabi, mga kapatid ni Moses kay Paraon, let my people go, that we may worship God. Palayain mo na kami upang sumamba kami sa Diyos. Dinitiman ito ni Moses sapagkat wala nga silang kalayaan na sambahin ang isang Diyos. Yung salitang let my people go,
Maraming bersikulo sa Biblia natin mababasa yan. Exodo 5:1, Exodo 7:16, Exodo 8:1, Exodo 8:8, Exodo 8:20, Exodo 9:1, Exodo 10:3. Marami pang bersikulo na nakasaad doon. Pinamamanhik ni Moses, dinidemand ni Moses kay Paraon, palayain mo ang bayan ko sapagkat sasamba kami sa Panginoon. Now, nang sila'y nakaalis sa Ehipto at sila'y nasa ilang na, mga kapatid, iniulit ni Moses sa pandinig ng bayang Israel ang katagang ito. Ano yun? Balikan natin ang Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 5. Praise God. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Praise the Lord. Noong sila'y nasa ilang na, nakalaya na sila sa pagkaalipin sa Ehipsyo, muling binanggit, mga kapatid, ni Moses sa pandinig ng bayang Israel ang katagang ito. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Mga kapatid, ang tawag dito ng Israel ay Shema or the Shema. Hindi lamang ito bersikulo ng Biblia. Panalangin ito ng Israel. Yung Deuteronomio 6:4 hanggang 5, hindi lang yan bersikulo. Yan ay panalangin ng Israel. The most important verse in the Bible para sa mga Hudyo. They recite this verse daily, twice a day, in the morning and in the evening. Sinasabi nila yan, O hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ika. Binabanggit nila yan, mga kapatid. Take note, hindi sila nagsasawa banggitin ang katagang ito na mayroon lamang isang Diyos na buhay. Amen. Itong salitang ito'y itinuturo ng mga tatay, ng mga nanay na Israelita sa kanilang mga anak. Listen, kahit yung bata nila hindi pa marunong magsalita. Sanggol pa lang yung baby, binabanggit na anak, isa lang ang Diyos na dapat nating paglingkuran. Wala pang kamuwang-muwang ang bata. Ibinubulong na ng mga magulang sa pandinig ng kanilang mga anak. Meron lamang tayong anak na iisang Diyos na dapat paglingkuran. Kaya nga, dagdag pa ni Moses sa verse 7, Deuteronomy chapter 6, kindly. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Buong sikap mong ituturo ito sa iyong anak na ano? Walang ibang Diyos na dapat paglingkuran. Kaya hindi ka makakakita ng Israelita, yung purong Hudyo na may dalawang Diyos o tatlong Diyos. Walang Israelita na naniniwala sa maraming Diyos. Sapagkat buong sikap na itinuro ng mga magulang hanggang sa panahon ngayon na may isang Diyos lang. Ano pa? Tuloy natin. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa Kapag iyong bahay. kayo ay nakaupo, kasipin mo ang iyong anak sa isang upuan, ibubulong mo sa iyong anak, anak, isa lang ang Diyos na dapat nating paglingkuran. Amen. Ano pa? At pagka ikaw ay lumakad sa daan, Kapag kayo'y naglalakad sa daan, kasama mo ang iyong anak, babanggitin mo sa kanya, anak, isang Diyos lang ang dapat nating paglingkuran. What else? at pagka ikaw ay nahihiga, Pagka kayo'y matutulog, at
At pagka ikaw ay bumaba, Pagkagising sa umaga, babanggitin mo pa rin sa iyong anak, anak, meron lang tayong isang Diyos na dapat paglingkuran. Ganyan dapat, mga kapatid. Ipamulat natin sa ating mga anak, meron lamang silang Diyos na isa na paglilingkuran. Upang kung mawala man tayo sa mundo, ang katuruan ito'y mananatili sa kanilang puso at sa kanilang kaisipan. Amen. Praise the Lord. Iba ngayon, mga kapatid. Iba ang tinuturo ng mga magulang ngayon. Ano tinuturo ng mga magulang, mga kapatid? TikTok! Yun ang itinuturo ng mga magulang sa anak. Sige nga anak, sige nga, sayaw ka nga. Kung kending-kending naman yung anak, mga kapatid. Sabi nga nila, Jesus, Maria, Jose, bakit yun ang ituro natin sa ating mga anak? Kaya hindi ka taka-taka paglaki ng anak, ang galing commenting. Kasi yun yung itinuro mo eh. Pero tanungin mo ng bersikulo sa Biblia, walang alam yung bata. Kung ano-ano tinuturo natin, Jambo, Ando, kaya mo ba ito? Sige anak, pakitaan mo nga si Tito, yung magandang step mo. Sipin mo yan, mga kapatid. O tingnan niyo sa Facebook ngayon, maliliit pa lang yung mga bata ang gagaling ng commenting, mga kapatid. Yun yung ipinamumulat sa kanila. Bong, kabong, kakabong-kabong, ang tanong ni Joshua. Isipin mo, yan ang itinura mo sa anak. Kaya yung anak mo ang galing sumayaw eh. Pero walang alam sa Biblia. Praise God. Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Memoryado ng bata yun, mga kapatid. Pero yung paniniwalang isang Diyos, hindi alam ng bata. Ituro natin ito. Meron lamang tayong iisang Diyos, anak. Ipamemorya natin ito sa kanila, mga kapatid. Upang lumaki sila ng may takot sa Diyos. Ulitin ko, kung mawala man tayo sa mundo, meron tayong mabuting na ipamana sa kanila ang paglingkuran ng iisang Diyos na buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano ba sinasabi ng verse 8? Tingnan nyo ito. at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong loob. Praise God. Ang bilin ni Moses sa mga magulang sa Israel, itali ninyo yan. Saan? Sa inyong kamay at pinakatali sa inyong noo. Alam niyo po, tinanggap ito ng Israel literally. Sino nang galing sa Israel? Galing ka, no? Sis Lenny, no? Ito palagay ko, nakita mo ito. Tingnan natin yung picture. Nakita mo yan, Sis Lenny. Yung mga Israelita, may mga tali yan sa kamay, mga kapatid. At meron silang box sa noo. Ano bang kahulugan yan? Ang tawag dyan, pilak-tirik. Yung tali na yan, mga kapatid, pag yan ay tinignan mo, may nakasulat po dyan, naka-engrave. Ano nakasulat dyan, pastor, sa tali na yan na nasa kanilang kamay? Ang nakasulat dyan ay ito, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ikab. Israel, walang ibang Diyos maliban sa isa. At pag binuksan mo yung box na yan, na nasa noon nila, ang nakasulat dyan ay Deuteronomio 6:4 hanggang 5. Kaya isang Diyos lang talaga sila, mga kapatid. Balik-baliktarin mo mundo, patayin mo man sila, hindi mo sila mapasasamba sa ibang Diyos sapagkat sila'y tinuruang maigi na sasamba lamang sa iisang Diyos. Amen. Napakaraming reliyon ngayon. Napakaraming sekta ngayon. Hindi sila, mga kapatid,
ang mananampalataya, ang pananampalataya na binabanggit ng Biblia. Ang ibig kong sabihin, hindi sila ayon sa itinuro, mga kapatid, ng mga naunang naglingkod sa Diyos. What else? Tingnan natin yung verse 9, kindly. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. Praise God. Dagdag pa ni Moses, o sa inyong mga bahay, isulat ninyo. Alam din ni Sister Lady yan. Ang tawag dyan, mga kapatid, sa bagay na yan, na nasa haligi ng pintuan ng bahay ng mga Israelita ay misusa. Mga kapatid, paglalabas na sila ng pinto, saan man sila pupunta? Bago sila pumunta sa bahay o sa pamalengkian o sa trabaho o kung saan-saan man, bago sila umalis, ihipuin nila yung misusa. Hahalik, mga kapatid, at babanggitin Israel, isa lang ang Diyos. Ganyan nila tinanggap literally ang aral, mga kapatid, na ito. Kaya, uulitin ko, imposible na may 2 o 3 Diyos na kinikilala ang Israel sapagkat buhat pagkabata, memoryado nila ito. Walang 2 Diyos. Walang 3 Diyos. Isang Diyos lang. Sabi nga doon, mga kapatid, sa komento, nung page natin, Thy word is truth. Sabi nung isang nagkomento, yung isang Diyos nga ang hirap paglingkuran. Dadalawahin mo pa, tatatluhin mo pa. Yung isang Diyos lang ang hirap paglingkuran. Praise God. At hanggang sa kamatayan, sinisikap ng mga Israelita, bago sila malagutan ng hininga, babanggitin nila ito. O Israel, isa lang ang ating Diyos. Hindi nila tutulutan ng kanilang sariling mamatay na hindi nila binanggit ang versikulong ito ng Biblia. Hallelujah. Hindi lamang sila naniniwala na may iisang Diyos. Ang iisang Diyos na ito ay siya ring Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. The Shema is not just a Jewish Old Testament concept. It is also a apostolic New Testament doctrine. Aral natin yan. Minana natin yan sa mga unang naglingkod sa Diyos, mga kapatid. Kaya wala tayong sariling dalang aral. Yung paniniwala natin ito ay nasa Biblia, pinaniniwalaan ng mga propeta at ng mga apostoles, mga kapatid. At sasabihin ko sa inyo, yung pananampalataya natin, hindi teka-teka, hindi po tsamba-tsamba, totoo at tunay ang paniniwala natin. Meron lang ang isang Diyos na dapat paglingkuran. Kaya, nang tinanong ng iskriba ang Panginoon, sabi ng iskriba, ano ang pinakapangunang utos sa lahat? Si Kristo'y hindi nagdalawang isip. Kagyat sumagot ang Panginoon. Mark chapter 12, 28 up to verse 30. Kindly. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasay na lalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Nagtanong ang eskribang ito sa lahat ng mga utos ng Diyos doon sa lumang tipan. Ano yung pinakauna, pinakapangulo, numero 1 utos ng Diyos? Sumagot ang Panginoon. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay isa. Kung meron ng utos na dakila sa lahat ng utos, ito ang pinakadakilang utos sa lahat. Israel, maglilingkod ka lang sa iisang Diyos. Verse 30, kindly. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Bakit mong iibigin siya ng buo at
paano mo siya maiibig ng buo? Kasi isa lang siya. Kaya maiibig mo siya ng buo. Pero kung sila'y dalawa, tatlo, isang barangay, hindi mo yan maiibig ng buo. Pero dahil isa lang siya, maibibigay mo ang buong puso mo, ang buong kaluluwa mo, ang buong pag-iisip mo, ang buong lakas mo, sapagkat iisa lang siya ng Diyos, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, ang iisang Diyos na ito na pinaglingkuran ni Isaac, ni Jacob, at ni Tatay Abraham, ay isang Diyos na pinaglilingkuran ng lahat ng mga banal. Ulitin ko, siya'y makapangyarihang Diyos sa lahat. At dahil siya'y makapangyarihang Diyos sa lahat, nothing is impossible to Him. Dahil siya ang makapangyarihan sa lahat, walang imposible sa Kanya. He is the God who parted the Red Sea. He is the God who broke down walls of Jericho. He is the God who caused the Jordan River turn back. He is the God who rained from manna from heaven. He is the God whom the young boy David trusted and by faith prevailed over Goliath. He is the God of Samson, Solomon, Jehoshaphat, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. He is the God who raised the dead, cast out demons, healed the sick. He is the God who fed thousands with just little. He is the God of miracles and wonder. He is the unchanging God. He is the same yesterday, today, and forevermore. As declared in Revelation chapter 1 verse 8, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the one who is and who was and is to come, the Almighty God. At sa verse 18, He declares, I am He who lived and was died, and behold, I am alive forevermore, and I hold the keys of death. Who then is the Almighty God whom we worship? Sino ang Diyos na ito na ating sinasamba? Na sa Kanya'y luluhod ang lahat ng tuhod at ang lahat ng tila'y magsasabi, siya lamang ang iisang Diyos. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi tayo nagkakamali sa pagsamba at pagbibigay karangalan sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang isang Diyos na pinaniniwalaan sa lumang tipan, isang Diyos na sinasamba sa bagong tipan hanggang sa panahon natin ngayon. At dahil siya'y tunay na makapangyarihan, huwag nating pag-alinlanganan ang kanyang plano, ang kanyang mga salita, o maging ang kanyang ginagawa. Oh, yes, Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tulad ng pangyayari sa buhay ni Lazarus. We know the story of Lazarus. John chapter 11. Kung babasahin natin, umpisa natin sa verse 1, verse 2, up to verse 3 kindly. Isang tao nga na may sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. Then, At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungkwento at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok, na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae, nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. praise the Lord. Sa lugar ng Betania, nakatira si Lazaro, Marta, at Maria. Sinasabi ng Bible, si Lazaro na kaibigan ng Panginoon ay nagkasakit ng palubha. Kung kaya, yung kanyang dalawang kapatid, Marta
at Maria ay nagpasugo sa Panginoon upang ipasundo ang Panginoon at puntahan, mga kapatid, si Lazaro upang maipanalangin. Tingnan natin ang verse 6. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang 2 araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Nang marinig ng Panginoon na itong si Lazaro ay merong sakit. Listen. Sabi ng banal na kasulatan, hindi pinuntahan ng Panginoon si Lazaro. Bagkus, tumahan siyang 2 araw kung saan siya nandoon. Ang tanong ay, nasaan ba ang Lord that time? Bakit hindi naman lang pinuntahan si Lazaro na kanyang kaibigan upang ipatong ang kamay o di kaya'y ipanalangin upang makarecover at gumaling? Alam niyo po kung nasaan si Jesus? Kung babalikan natin ang bersikulo sa John chapter 10 verse 40. At siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismohan ni Juan, at siya'y tumira doon. Praise God. Sa chapter 11, pinapasundo ni Martha at Maria ang Panginoon upang pagalingin yung kanilang kapatid na may sakit, si Lazaro. Nasaan si Jesus that time? Sabi ng John 10:40, si Jesus ay nasa dako ng Jordan at siya'y tumira doon. Ang Jordan, mga kapatid, kung lalakarin ito papuntang Bitanya, kung nasaan si Lazaro, ay malalakad ito ng 1 hanggang 2 araw na paglalakad. Depende sa bilis ng iyong paglalakad. Humigit kumulang 30 to 35 kilometers, mga kapatid, ang distansya ng Jordan sa Bitanya. Ngunit, hindi ba makapangyarihan ng Lord? Hindi ba makapangyarihan ng Panginoong Hesus, mga kapatid? Amen. Kahit hindi niya napuntahan si Lazaro. Naalala niyo yung alipin ng senturyon? Hindi naman pinuntahan ng Lord yun. Ang sabi nga ng Lord sa senturyon, pupuntahan ko yung alipin mo at pagagalingin ko. O hindi ba sumagot yung senturyon? Huwag na po, Lord. Hindi ako karapat-dapat na puntahan niyo pa ang aking bahay. Just speak the word. Pagsalita ka lang, Panginoon, at gagaling ang aking alipin. Pwedeng gawin ng Panginoon yan sa kanyang kaibigan. Take note, kaibigan na si Lazaro. But you know what? Hindi ginawa ng Panginoon. Hindi pinuntahan ng Lord. Walang imik ang Lord. Bagamat alam niya na kritikal ang kalalagayan, mga kapatid, ng kanyang kaibigan. May ginawa ba ang Diyos? Sa talata ng Biblia, parang walang pakialam si Jesus, ni hindi nga siya umimik. Sabi ng Bible, listen to me. Hindi porke hindi nagsalita ang Lord, hindi ibig sabihin wala siya ginagawa. Hindi porke hindi natin nararamdaman ang presence ng Lord, hindi ibig sabihin hindi siya kumikilos sa buhay mo. Hindi porke nang ipag-pray mo yung pagpapalay, hindi kanya pinakinggan. Pinakikinggan kanya. At hindi porke hindi natin narinig ang little voice ng God, ay wala na siyang pakialam sa akin. No. Makapangyarihan yung Diyos na pinaglilingkuran natin. And He knows what to do. Pagdating ng verse 7, kindly, chapter 11, verse 7. Sa kapagtapos nito, ay sinabi niya sa mga alagad, tayo nang muli sa Judea. Praise God. Sabi ni Kristo, after 2 days, nung marinig niya na ang kanyang kaibigan ay may
malubhang karamdaman. Nanatili siya doon sa Jordan 2 days. After 2 days, sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, "Oh, pumunta naman tayo ng Judea." Bakit sa Judea? Si Lazaro nasa Bitanya. Hindi ba kaibigan niya si Lazaro? Bakit hindi niya saglitin? Alam niyo po, ang Jordan, papuntang Judea, ay pareho lang ang layo ng paglalakbay kung pupunta ka ng Bitanya. This is my point. Pupunta pala ang Lord sa Judea. Bakit hindi mo na siya dumaan ng Bitanya, mga kapatid, para saglitin ang kanyang kaibigan o silipin man lang kung ano ang kanyang kondisyon? Pumunta si Kristo sa east at hindi sa west. Ngayon, maaari ba natin questionin ang Lord sa kanyang pasya't plano't kalooban? No. Makapangyarihan siyang Diyos. He knows everything. He knows what to do. Kaya, kung may panalangin tayo, prayer request tayo, hindi kagad sinagot ng Diyos, let us remember, may ginagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay na hindi natin naiintindihan. Ngayon, mga kapatid, makalipas ng 4 na araw, nanatili siya sa Jordan 2 days, pumunta siya ng Judea 2 days. After 4 days, anong nangyari? Sabi ng Lord, "Oh, pumunta na tayo ng Bitanya." Pagdating sa Bitanya, verse 17, kindly. Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang 4 na araw na siya'y nalilibing. Praise the Lord. Huli ba ang Panginoon, mga kapatid, sa tagpong ito? Ang bira naman, Lord. Nung nag-pray kami, pumunta ka rito, hindi ka pumunta rito. Ngayon dumating ka, patay na yung ipapanalangin sana namin sa iyo. Huli ba ang Diyos, mga kapatid? Nang dumating si Jesus, naratnan niya 4 na araw nang nakalibing si Lazaro, mga kapatid. Why? Kasi po, nung ipinapatawag si Lord that time, dying na, naghihingalo na pala, mga kapatid, si Lazaro. Kaya pala, ang sundo ay dumating kaagad upang si Kristo ay kaagad makarating ng Bitanya. Ngunit hindi dumating ang Kristo. Verse 20 to verse 21, kindly. Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, Ay. ay umaon at sumalubong sa kanya. At Ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. 21. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, At ito ang sinabi ni Marta. Ano yun? Panginoon, Panginoon! kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. Sana, Lord, pumunta ka kaagad. Kasi kung dumating ka kaagad, hindi namatay sana si Lazaro. Praise God. Huli ba si Lord, mga kapatid, sa buhay natin? Sana, Lord, dumating ka agad para hindi namatay ang kapatid kong si Lazaro. Ang malaking tanong, mga kapatid, ay ito, bakit? Bakit hinayaan ito ng Lord mangyari? Lord, kala ko ba ikaw ay great healer? Great physician? Bakit nagkasakit ako? Lord, akala mo ba ikaw ay great provider? Bakit ito, salat, may pangangailangan kami? Lord, akala ko ba ikaw ang Diyos na nag-iingat at nagsusugo ng mga anghel? Bakit nangyari ito? Nadisgrasya kami. Bakit kaya, Lord? Ulitin ko po, may ginagawa ang minsan ng Panginoon sa buhay natin na napakahirap maintindihan. Ngunit manalig lang tayo, siya'y Diyos na makapangyarihan. Sinabi ng Panginoong Isus, saan nandoon nakalibing itong si Lazaro. Praise God. At sinamahan nila, mga kapatid. Sa verse 32, itong sinabi ng Biblia,
Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Pareho ng lingwahe si Marta at si Maria. Kung nandito lang sana kayo, Lord, hindi sana namatay ang aming kapatid. Praise God. Minsan, nasusubok yung faith natin sa pangyayari na hindi natin inaasahan. Nasusubok, mga kapatid, yung ating pong paninindigan at relasyon sa Diyos kapag tayo po'y nadadarang sa apoy o pinapadaan ng Diyos, mga kapatid, sa ilog, sa bagyo ng problema. Pero manghawakan lang tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Makapangyarihan siya na Diyos. Verse 39, kindly. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. At Si Marta na kapatid niya ang namatay ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayoy nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siya'y namamatay. praise the Lord. Ang sabi, mga kapatid ni Jesus, o sige, nasaan si Lazaro? At sinamahan si Lord. Sabi ng Panginoon, alisin niyo yung bato. Mga kapatid, tama lang na awatin, mga kapatid ni Marta si Jesus nung time na yun. Bakit po? 4 na araw na pong nakalibing si Lazaro. Yung kanyang katawan, mga kapatid, nabubulok na yan. Umaalingasaw na yan. Sapagkat 4 na araw na nga siyang nakalibing. But, if you believe that Jesus is the Almighty God, the El Shaddai, makikita mo yung kapangyarihan na kanyang gagawin mga kapatid sa buhay mo. Pero sinabi ng Lord, alisin niyo ang ito. At analis nga nila. Verse 40. Sinabi sa kaniya ni Jesus, di baga sinabi ko sa iyo, Amen. na kung ikaw ay sasampalataya, Amen. ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. If you believe that I am the Almighty God, I am the El Shaddai, you will see the glory of God. Paano natin makikita ang kilos ng makapangyarihang Diyos? Just believe. Paano tayo paniniwala sa mga bagay na napakahirap paniwalaan? Imposible. Kaya nga kinakailangan yung lubos na magtitiwala sa Panginoon para makita natin, mga kapatid, ang mahiwalang pagkilos ng Panginoon. If you believe that I am the Almighty God, nothing shall be impossible for Him. At inalis nila ang bato, mga kapatid. Verse 41, kindly. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. 43, kindly. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Praise God. Lazaro, lumabas ka. Praise the Lord. Pagkatapos na makapanalangin ng Panginoon, ang sabi ng Bible, sumigaw si Lord ng napakalakas na tinig, mga kapatid. At ang sinabi ng Lord, Lazaro, lumabas ka. Very specific ang Lord, mga kapatid. Why? Kasi kung sasabihin niya, patay, lumabas ka. Baka maraming patay ang maglabasan. Sa libingan lang. At lumabas si Lazaro. At nang siya'y lumabas, mga kapatid, verse 44, kindly. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyong siya'y yumaon. Hindi ko alam kung paano lumabas, mga kapatid, si Lazaro. Sapagkat nakabalot siya, ang kanyang mukha, ang kanyang buong katawan, mga kapatid, namamipay
Baka tumalong-talong yan nung nagpagulong-gulong mga kapatid para makalabas lang. We don't care, I don't care kung paano lumabas mga kapatid si Lazaro. Ang importante, nung nagsalita ang Panginoon, may patay na nabuhay at lumabas mga kapatid sa libingan. Sinong Diyos ang kayang gumawa ng milagro himalamihan mga kapatid? Wala liban sa isang Diyos na magkapangyarihan sa lahat. Isang bata ang lumapit sa bakal at tinanong na ito, "Bakal, ikaw ba ang pinakamalakas?" Sabi ng bakal, "No, hindi ako ang pinakamalakas. Kaya akong tunawin ng apoy." Ang ginawa ng bata, pumunta doon sa apoy at sinabi niya, "Apoy, ikaw ba ang pinakamalakas?" Sumagot ang apoy, "No, hindi ako. Kaya akong patayin ng tubig." Pumunta yung bata sa tubig at sinabi, "O tubig, ikaw ba ang pinakamalakas?" Sabi ng tubig, "No. Kaya akong higupin ng araw." Tumingala ang bata at sinabi niya sa araw, "Araw, ikaw ba ang pinakamalakas?" Sumagot ang araw, "Hindi ako. Kaya akong takpan ng ulan." Sinabi ng bata sa ulan, "Ulan, ikaw na siguro ang pinakamalakas." Sabi ng ulan, "No, dinadala lamang ako ng hangin kung saan niya ibig." Kinausap ng bata ang hangin at sinabi niya, "Hangin, ikaw ba ang pinakamalakas?" Nagsalita ang hangin at sinabi, "Hindi rin ako. Hindi ko nga kayang tibagin ang kabundukan." Lumapit ang bata sa bundok at sinabi niya, "Bundok, ikaw ba ang pinakamalakas?" Tumugon ang bundok at sinabi ng bundok, "Hindi ako. Kaya nga ko gibain ng tao." Kung gayon, sabi ng bata, ang tao ang pinakamalakas. Lumapit ang bata sa isang lalaki at sinabi niya, "Oh, lalaki, ikaw ba ang pinakamalakas?" Sumagot ng lalaki, "Hindi ako. Talo ako ng kamatayan." At sinabi ng bata, "Alam ko na kung sino ang pinakamalakas." Nilapitan niya si kamatayan at sinabi niya, "Kamatayan, palagay ko at ikaw ang pinakamalakas." Sabi ni kamatayan, "Ilang libong taon din ang lumipas. Ang akala ko, ako ang pinakamalakas. Walang magawa sa akin ng mga hari. Mayaman, mahirap, lahat ng tao, talo silang lahat sa akin. Akala ko noon, ako ang pinakamalakas. Pero isang araw, may isang namatay at inilibing. Ako'y nagalak pagkat akala ko'y nagtagumpay ako." Pero sabi ni kamatayan, "But after 3 days, bumangon siya and he broke my power and made me bow." Sabi ng bata, "Sino siya?" At nanginginig ang kamatayan at sinabi, "Oh, siya si Jesus, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang pinakamalakas na ang lahat ng tuhod ay lumunood sa Kanya at ang lahat ng dilay nagsasabi, siya ang Diyos." Sumigaw si Jesus mula sa kamatayan, "Lazaro, lumabas ka!" Walang nagawa si kamatayan, kundi pakawalan at ibigay si Lazaro. Wala siyang magawa sapagkat ang nag-uutos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Praise God. Verse 45, kindly.
Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nangakita ng ginawa niya ay nagsisampalataya sa kanya. Bakit 4 na araw, Pastor? Bakit nagpalipas si Kristo ng 4 days bago puntahan si Lazaro? Sapagkat ang pagpapagaling ng Panginoon ay naging normal sa mga Hudyo sa kanilang paningin. Ang paglakad ng pilay, naging normal sa mga Hudyo sa kanilang paningin. Ang pagdilat ng bulag na pagpapagaling ni Kristo ay naging normal sa mga Hudyo. Ang mga demonyo'y lumalaya sa kanyang pangalan, naging normal lang sa mga Hudyo. Listen. Pero yung patay, na 4 na araw nang nakalibing, wala sa kasaysayan na naisulat na may gumawa niyan maliban lang kay Jesus na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinasamba ng lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. He is the Almighty God. He is the same yesterday, today, and forevermore. He's still the same God na nagpapala. He's still the same God na nagpapagaling. He's still the same God na gumagawa pa rin ng milagro at himala. Listen, at kahit gumawa sa araw-araw ng milagro at himala, hindi mababawasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian, sapagkat siya ay makapangyarihan sa lahat. If you believe that He is the Almighty God, you can worship Him with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Sasabihin ko sa iyo ngayon, pag lumapit ka sa Kanya, hindi ka mabibigo. Maaari po kayong magtanong mga kapatid sapagkat walang tanong na di walang sagot sa Biblia pagkat ang salita niya ay katotohanan.